Target matapos ngayong taon ang pamimigay ng Health Emergency Allowance. Para po ito sa mga healthcare worker na nag-duty sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ay kay Health Undersecretary Eric Tayag, para makuha ito, kailangan magpasa ng documentary requirements ang mga ospital. Sabi ni Tayag, ilang pribado ospital na ang nakatanggap ng hindi bababa sa 5 buwang halaga ng allowance. Umabot na sa 46.4 billion pesos ang naipamahagi at may natitira pang 15.2 billion pesos na hindi pa naibibigay. Sa gitna nito, patuloy ang pagbibigay ng bivalent vaccine sa mga frontline healthcare worker, mga senior citizen at mga immunocompromised. Aabot naman sa 1.5 million hanggang 2 million doses ng bivalent COVID-19 vaccines ang inaasahang darating mula sa COVAX facility. Matagal na raw itong hiniling ng DOH. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na nakadetain ngayon ang dating broadcaster na si Jay Sonza sa pasilidad ng Quezon City Jail sa Payatas. Dahil umanayan sa mga kaso na estafa at syndicated and large-scale illegal recruitment laban kay Sonza. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval, naharang si Sonza sa NAIA Terminal 3 noong July 18 habang pabiyahe siya papuntang Hong Kong. I-turn over daw nila si Sonza sa NBI na siyang umaresto rito. Ayon sa BJMP, tinurn over naman si Sonza ng NBI Manila sa Quezon City Jail noong August 3, alinsunod sa commitment order ng QC Regional Trial Court. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sonza. Isang residente sa Aurora ang hinimatay dahil sa matinding init. Sa datos ng Pag-asa, posible pa rin ang 42 degrees Celsius pataas na heat index sa ilang lugar sa Luzon bukas. Saksi si Rafi Tima. Init na masakit sa ulo at mahapdi sa balat. Tag-ulan pa naman, pero ramdam ng maraming Pilipino ang matinding init sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Metro Manila, 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init sa NAIA sa Pasay. 42 degrees Celsius pataas din ang naitala sa ilang bahagi ng Pangasinan, Cagayan, Cavite, Batangas, Quezon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon at Samar. Nasa danger level na yan ang Pag-asa. Ibig sabihin, posible ang heat stroke kapag tuloy-tuloy na nababad sa init. Pinakamataas naman ngayong araw ang naitala sa Kasiguran at Baler Aurora na 45 degrees Celsius. Kahapon, 60 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Kasiguran batay sa kanilang website. Paliwanag ng Pag-asa, 32 degrees Celsius lang daw ang aktual na init, pero mas mataas ang nararamdaman ng isang tao dahil sa alinsangan o moisture sa hangin. Mas mainit daw ang pakiramdam dahil pinipigilan ng alinsangan ang pag-evaporate ng pawis sa balat, kaya lalong mainit ang pakiramdam. Yung relative humidity, around that time, 2 p.m. din kahapon, ay 92%. When we substitute that dun sa empirically derived na formula, lumabas yung heat index na 60 degrees Celsius. Sa sobrang init, hindi na kinaya ng taga-Kasiguran na si Marites de la Cruz. Bibili sana po ako ng hilo dyan sa kanyang labasan. Ay napagabutan na po ako ng pagkahilo ko, dumilim po yung panin ko. Natumba na po ako. Kung may gagawin po tayo ay kung madilim pa o kaya naman sa pagsapit ng dilim, doon po natin gagawin. Kung hindi may iwasan po yan, ay kailangan sumilong po tayo. Kailangan umiinom tayo ng tubig, hindi lamang tubig. May iba pang paraan yung mga juices, mga prutas na matubig katulad ng pakwan. Sa datos ng Pag-asa, posible pa rin ng 42 degrees Celsius pataas na heat index bukas sa ilang bahagi ng Pangasinan, Batanes, Cagayan, Aurora, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Camarines Provinces, Catanduanes at Sorsogon. Sa kabila nito, posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Even na naging mainit during the daytime, na-force natin yung hangin sa surface na umangat and then nag-create ng clouds and then that causes yung precipitation. Ang mainit na panahon, asahan pa raw na lalong titindi kahit maya't maya ay bumubuhos ang malakas na ulan. Dahil sa El Nino, inaasahang magiging record-breaking ang temperatura ngayong taon sa buong mundo. Umiinit sa buong mundo at ang punot dulo ayon sa mga siyentipiko, climate change. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, halos tiyak nang makakasama ang 2023 sa 5 pinakamainit na taong naitala. Halos 50% naman ang posibilidad na 2023 ang magiging warmest on record.
that July 2023 was the warmest July on record for the globe, specifically by more than 1/3 of a degree Fahrenheit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Kahit person with special needs, hindi nakalusot sa pangi-scam umano ng nakilala niya online. Ang halagang nakuha ng suspect aabot daw sa 200,000 pesos. Saksi, si John Consulta. Sa mall na ito sa Maynila, nag-meet up ang 26 anyos na biktimang person with special needs at ang suspect yung target ng operasyon. Nang maiabot na ang pera, nilapitan at inaresto ng mga tauhan ng Anti-Cybercrime Group ng Manila Police District ang target na kinilalang si CJ Bobis. Ayon sa pulisya, nagkakilala online ang suspect at biktima. Nung nakuha ni suspect yung loob ni victim, in-exploit na niya na parang humihingi na on a regular basis. Kumbaga parang naging palabigasan na niya si victim. Pero pag ini-exploit mo yung vulnerabilities at ang gagawin mo is kunan mo sila ng pera because of that, then it becomes a scam. Ayon sa magulang ng biktima, nagtaka sila dahil ang dating anak nilang PWD na masayahin at na magbigay, bigla na lang daw nagbago. Init ang ulo. Kasi hindi parang galit, tas yung pera hindi na namin makita, hindi siya makasagot. Yun pala, maya't maya kung humingi ang suspect ng pera sa biktima na kanyang nakilala sa isang dating app at kalaunan ay kanya umanong nakarelasyon. Sabi ng pulisya, aabot daw sa mahigit 200,000 piso ang nakuha ng suspect, bukod pa sa paggamit ito ng credit card para makabili ng laptop, cellphone, braces at pera mula sa kanyang ipon. Tinuruan din daw mag-online lending ang biktima para makakuha ng dagdag na pera. Nakausap namin ang suspect pero tumanggi ito magbigay ng anumang pahayag sa harap ng kamera. Pero kinumpirma nito na alam niyang person with special needs ang biktima at meron daw silang relasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Aprobado na ng komite sa Kamara ang panukalang mag-ambag na rin sa kanilang Retirement Pension Fund ang Military at Uniformed Personnel o MUP. Sa kabila ng mandatory contribution, may kakibat naman daw ito na taas sahod kada taon. Saksi si Oscar Oida. Lusot na sa House Ad Hoc Committee ang panukalang pension system para sa military at uniformadong personnel. Sa ilalim nito, mag-aambag na ang militar, pulisya at iba pa sa kanilang retirement pension fund, gaya ng ibang kawani ng gobyerno. Dati kasi itong pasa ng buo ng gobyerno. Ang kanilang magiging contribution mula 5% sa simula hanggang maging 9% pagkalipas ng 7 taon. Naging kontrobersyal ang pagsusulong ng gobyerno sa panukala dahil may mga nangangambang magkakaroon ng mass resignation kapag ipinatupad ito. Pero kasama rin sa panukala ang taunang 3% sa taunang taas sahod sa loob ng 10 taon. May garantisado na po tayong salary increase na 3% per year. Pangalawa, magko-contribute din sila like everybody else in public service ng 9 sa kanila, 12 sa national government. Kung iisipin nga, dahil dito, mas malaki po ang ilalaan ng gobyerno para sa MUP, para sa military and uniformed personnel, ng halos 70 billion para po sa counterpart ng government. So, sa bawat pisong ilalagay nila, maglalagay ng government ng 150. So, lamang pa po sila. Ang takdang retirement age ay ginawa na rin 57 years old. Sa kalagitnaan ng pagdinig ng komite, umalma ang chairman ng komite na si Albay Representative Joey Salceda dahil gusto ng AFP na magkaroon ng sariling trust fund, hiwalay sa PNP at iba pa. Naniniwala si Salceda na mas makakaigi kung gagawin na lamang isa ang trust fund. Yun na nga sir magkakaiba na naman ang investment policy dyan I came from that industry and I know how funds work. Jesus Christ. It can go left and the right. Hold them upright, so clean and bright. Sasayangin lang natin itong reforma to kung pagdating after 10 years, mas magaling yung pag-manage ng isa, yung isa hindi. Sa huli, pumayag na rin si Salceda basta't magkapareho ng benepisyo ang AFP
at ibang grupo ng unipormadong personnel. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Malapit nang masilayan ang most awaited singing competition sa bansa, ang The Voice Generations. Pero bago natin yan mapanood, aminado ang coaches na sina Belly Crawford, Julian San Jose, Chito Miranda at Stel ng SB19 na matindi ang kanilang asaran off-cam and on-cam. Talagang target po namin si Stel. Si Stel po. Umpisa pa lang po na-feel ko na po yun. Na parang, bakit parang lahat sila against po sa akin? Hindi, joke lang. Hinihintay ko na lang pong makalaban po si Kuya Dong eh. Si Chito, matanda na. Minsan, naglalabas ng oxygen tank. Diba? Si Stel, lagi inaayos yung buhok, so wala masyadong oras para sa kanyang mga talents. Si Julie naman, nilalamig. Payat eh. Nilalamig siya dito sa mga studio. So ako lang yung open kasi mataas ang energy ko. Pero paglilinaw ni Coach Chito. We have so much respect but at the same time, grabe kami magpatayan dito sa pang-aasar. May seal of approval din mula sa consultant ng show from ITV Studios sa The Netherlands, ang Kapuso franchise, na first ever franchise ng The Voice Generation sa Asia. Mapapanood ang The Voice Generation sa GMA sa August 27. Nagtamo ng fracture ang K-pop singer na si Taeil ng NCT matapos maaksidente sa kanyang motorsiklo. Ayon sa kanyang label na SM Entertainment, pauwi na si Taeil ng maganapang aksidente. Stable naman ang kanyang condition at nagpapagaling ngayon sa ospital. Pansamantala ring hindi makakasama ang singer sa ilang group activities dahil kailangan niyang operahan at mag-focus sa kanyang recovery. Napakanta na ba ang lahat? Dahil 15 years na ang nakalipas nang i-release ni David Archuleta ang kanyang hit song The Crush. Naging nostalgic naman para sa ilan ang post ng singer habang sumasabay sa kanyang kanta. Kilala rin si David sa iba pa niyang songs gaya ng A Little Too Not Over You at Something About Love. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Pinusuan ng marami ang kulitan ng aso at manok habang nagmimerienda sa Bulacan. Ang manok kasi nag-alab bantay sa lakay para sa dog food. Ating saksihan. Merienda time na! Excited na kumain ang asong si Jumbo, pero may istorbo. Ilalayo pa yung kainan ko. Ayun, ang estorbo. Ang manok na si Chiki na tinutulak-tulak ang lalagyan ng dog food ni Jumbo. Magulo. Sa sobrang kakulitan ng manok, sumuko na si Jumbo at napaupo na lang. Kaya si Chiki bantay sa lakay sa pagkain. Bigla-bigla na lang sumusulpot dito. Alam ko ako lang alaga dito sa bahay. Ayon sa fur mom na si Pia, bago lang noon ang manok sa kanilang bahay. Kaya curious pa si Jumbo at medyo natakot din sa kanyang bagong housemate. Pero tinuruan daw nila si Jumbo na maging maamo, maging sa ibang pets. Furtastic, di ba? At ngayon pwede ng playmates ang manok at aso. Bumilib nga raw ang netizens na hindi nagalit si Jumbo kahit nakikiagaw si Chiki sa pagkain niya. Tingnan mo, tinutuka yung dog food ko. Pagkain tumawid, baka mamaya ko pa masisi, ha? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.